fam! Welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, i-share ko na sa inyo ang ating Japan 11 days budget and itinerary. So as promised, ginawa ko tong vlog na to to give information sa inyo fam. If ever na gusto nyo rin mag-travel to Japan and gusto nyo rin pumunta ng Tokyo, Kyoto, and Osaka, or kung gusto nyo sundan yung mga itineraries na ginawa namin, para sa inyo to, no? Para magkaroon kayo ng idea magkano yung budget na kailangan yung i-prepare and ano yung mga activities and destinations na pwede nyong puntahan doon sa Japan. So tara, simulan na natin fam. If you want to know more, please keep on watching. So tayo po ay nandito sa house. It's currently 11 AM. And ito na po ang ating updated na setup. Yes, nalipat na naman po siya. From doon, nilipat ko dito. Tapos ito, nilipat ko na ulit siya dito. Kasi gusto kong may view ng labas para mas ma-inspire tayo. Ayoko kasi nang nakaharap sa dingding lang. Maganda yung may view ka ng surroundings para mas ma-inspire ka sa pag-work, di ba? Anyway, simulan na natin fam. Ito na. So, 11 days po tayong nag-travel sa Japan from October 27 to November 6 and pumasok tayo ng Tokyo and lumabas tayo ng Osaka. Simulan natin sa pre-departure expenses. By the way, lahat ng expenses dito ay good for 4 persons na since apat kami, ako, mamang, papang, and si Tita Fe. So, dito sa gilid na part, nilagay ko naman yung per pax na expense, no? Pero dito sa pinaka-table natin, yung total for 4 ang nilagay ko. Kasi, pare-parehas naman kami ng expenses. So, yung ticket natin, Manila to Japan to Manila. Yun yung Manila to Tokyo, tapos Osaka to Manila. Ang total nun ay 48,336. So, around 12,000 per pax. Travel tax is 6,480. Yung Airbnb namin sa Tokyo is 38,301.34. Yung hotel namin sa Kyoto ay 21,041. And yung hotel sa Osaka ay 36,362. So, ang total ng pre-departure expenses natin ay 150,520.34. Grabe no, hindi pa tayo nakakaalis. 150k na. Pero good for 4 naman to. So, kung i-divide mo siya, nasa around 38,000 pesos each. Flight, travel tax, tapos accommodation. Okay fam, day 1 na tayo, Manila to Japan. So from day 1, ito mga naka-Japanese yen na yung nilagay ko dito. Pero dito naman sa bandang kanan, nilagay ko yung PHP conversion and yung per pax, no? So yung packet wifi natin is 9806.32 yen. Airport transfer is 17,562.11 yen. And convenience is 5,370 yen. So, total na nagastos natin for day 1 is 32,738.42 yen or around 12,400 pesos. For day 2 natin, ito na ang ating Mount Fuji tour. Siyempre, starting our tour on a high note, diba? Mount Fuji agad ang ini-schedule ko. So, yung Mount Fuji tour sa Klook is around 2,300 pesos per pax. So, that's 24,936.84 yen. Taxi to Shinjuku Post Office is 17 yen. Again, fam, naghanap talaga ako ng Airbnb na around Shinjuku and Shibuya area kasi yung itinerary namin mas lamang sa Shinjuku and Shibuya area. So, ganun din kayo fam kung magpaplano kayo ng Tokyo trip ninyo kasi malaki ang Tokyo. Shinjuku, Shibuya, may Tokyo Station, Akihabara, Ueno, Asakusa. So, mamimili kayo ng kung saan kayo magsistay, depende sa itinerary ninyo. So, I suggest gawin nyo muna yung itinerary ninyo. Ilista nyo kung ano yung mga gusto nyong puntahan sa Tokyo. Tapos, kung ano yung majority na gusto nyong puntahan na magkakalapit, doon kayo mag-book ng hotel. Katulad ko, in our 4 days in Tokyo, mas lamang yung itinerary namin sa Shinjuku and Shibuya. Doon ako naghanap. Kasi kung ganito yung itinerary namin, tapos nag-book ako sa Ueno, mahirapan kami kasi punta kami ng Shinjuku and Shibuya, tapos babalik din ng Ueno. Dun sa 4 days namin, one time lang kami nag-Ueno and Asak sa area. Isang araw lang yan. Anyway, nag-taxi kami to Shinjuku Post Office, 1,700 yen. Ito, isa din ito sa mga advantage if you're traveling with your family or with a group, no? Kahit mag-taxi kayo, mas-split nyo talaga yung cost. Tapos, hanggang 4 naman yung pwede sa taxi kaya mas makakamura talaga kayo. Next, bumili kami ng baon for the tour sa Lawson, 1,450 yen. Yung Fuji water at Hoshinohakai is 200 yen. Yung fish cake snacks, ito nagustuhan na namin to, nagustuhan na rin nila papang, 2,000 yen. Yung lunch namin na noodles with vegetables,
care of the tour na binook namin. Wala na kaming binayaran doon. Coffee at 5th Station Mount Fuji is 2,000 yen. And dinner at Matsuya is 4,350 yen. Tapos, nag-supermarket run kami na 1,900 yen. So, ang total na nagastos natin for day 2 is 38,536.84 or around 4,600 pesos. Next, day 3 na tayo from Harajuku and Shibuya. So, nag-taxi ulit kami to Meiji Shrine. Tignan nyo, another Shinjuku, Harajuku, and Shibuya itinerary. So, kahit i-taxi mo siya, malapit lang from your Airbnb. So, 1,700 yon. And then, coffee kami sa Meiji Shrine, 1,800 yen. Omikuji at Meiji Shrine, 300 yen. And walk to Harajuku, it's free kasi nilakad lang namin. Marion Crepes is 1,710 yen. Train to Shibuya is care of IC Card. Late lunch at Yakiniku Takeda, 24,000 yen. Ito fam, super sarap nito. Hashtag JM recommends to. If you're in Shibuya and naghahanap kayo ng masarap na Yakiniku A5 Wagyu na restaurant, punta kayo dito. Next, nag-picture-picture kay Hachiko, it's free. Taxi to Airbnb is 2,700 yen. Ito yung medyo pahapon na or gabi na tapos umuulan. Family Mart Run, 3,369 yen. And IC Card load is 4,000 yen. By the way, sa IC Card, ginamit ko yung mga cards ko. Pinahiram ko sa kanila tapos ni-reload na lang namin. So, total na nagastos natin for day 3 ay 39,579 yen or around 15,000 pesos. For day 4 naman, ito na ang ating Asakusa and Ueno area tour. So, nag-taxi kami to Shinjuku Gochome for 900 yen. Nag-train kami from Shinjuku Gochome hanggang Asakusa, care of IC Card na yon. Kimono and yukata rental, around 1,700 binayad namin. It's 7,828.68 yen. Ito, super nag-enjoy sila mamang papang and si Tita Fe. Ang saya nung experience kasi cultural siya. Magsusuot ka ng kimono and yukata, maglalakad ka sa Sensoji Temple. Na-enjoy talaga nila. Then, walk at Asakusa Sensoji Temple. Free lang siya. Bumili kami ng melon pan. Ang sarap ng melon pan dito. Hashtag JM recommends. It's for 2,000 yen. Nag-lunch kami. Ang mura din ng lunch dito. 2,800 yen for the 4 of us. Taxi to Ueno Park, 1,700 yen. Starbucks Ueno is 1,800 yen. Family Mart Run is 3,559 yen. And taxi to Airbnb is 1,700 yen. So, total na nagastos namin for day 4 ay 32,287.68 yen or around 12,200 pesos. For our day 5, ito na yung biyahe to Kyoto. So, taxi to Tokyo Station is 8,000 yen. So, around 3,000 pesos yan. Pag dinivide mo sa apat, around 760 pesos. Okay na to kasi dala namin yung mga maleta namin. And sa mga nag-a-ask kung paano ako nagbubook ng taxi fam, it's via Uber. So, ang gagawin nyo dito pa lang sa Pinas, i-download nyo na yung Uber app, mag-register na kayo using your Philippine cellphone number. Tapos, kapag dating nyo sa Tokyo or sa Japan, pag inopen nyo yung Uber app and nakakonect kayo sa internet, automatic mag-update na yun. Tapos, kung paano siya gamitin, kung paano din ginagamit yung Grab dito sa Pinas. Search nyo lang yung destination, tapos payment method, pwedeng cash, pwedeng credit cards or debit cards. So, Shinkansen to Kyoto, it's 14,692.5 yen. Lawson Run is 2,000 yen. Taxi to hotel is 1,800 yen. Ito malapit lang yung hotel namin sa Kyoto Station. Pero 15-minute walk siya. Pero malapit lang siya as in pag tinaxi, mga 5 to 8 minutes nandun ka na. So, kung wala kayo masyadong maleta, pwede siyang lakarin. Pero, since mabibigat yung mga maleta and syempre senior yung kasama, nag-book na ako ng taxi. Mura lang din naman, 1,800 yen. Tapos, hotel, check-in. And then, nag-dinner kami sa Kyoto Kawaramachi, yung masarap na onigiris. It's 3,376. Family Mart Run is 2,047. And taxi to hotel is 1,700 yen. So, papansin nyo, every night kami nagpa-Family Mart Run, no? So, aside sa gusto talaga namin bumili ng snacks, majority ng mga binibili namin ay yung for breakfast na kinabukasan. So, total na nagastos natin for day 5 is 33,615.5 or around 12,700 pesos. For day 6, ito na ang ating Kyoto and Nara tour. So, book tayo sa Klook for around 3,200 pesos per pax. So, that's 34,015.79 yen. Taxi to Kyoto Station is 920 yen. Kiyomizu-dera tour is care of the Klook tour. Fish cake snacks ulit, o diba, favorite na ng fam, 1,600 yen. Tapos yung lunch namin na masarap, ang ganda pa nung place, 13,310 yen. Tapos we went to Fushimi Inari Shrine,
Nara Tour, bumili kami ng deer snacks na 200 yen. To Daiji Temple na entrance is 3,200 yen. Train to Gojo Station is 4,080 yen. And Fresco Supermarket Run is 3,171 yen. By the way, for the Kyoto and Nara Tour, yung pinili ko kasing tour is yung may pick up sa Kyoto Station. Kaya late na kami nagising nun, di ba? Super okay. Yun nga lang, pagkabalik kasi nung tour, hindi na ulit siya dadaan ng Kyoto. Diretso na siya ng Osaka. So, ganun yung design ng tour. Kung kayo, kung gusto niyo pang maglibot-libot sa Osaka, pwede yung sakyan yung bus pabalik ng Osaka bago kayo bumalik ng Kyoto. Pero kami, we opted na mag-train na lang pabalik ng hotel kasi mas malapit yun kaysa yung mag-Osaka pa kami tapos babalik kami ng Kyoto. Eh, may itinerary pa naman kami sa Osaka sa mga susunod na araw. Kaya, nag-train na lang kami. And, super ganda nung nasakyan naming train kasi hindi lang siya hanggang Kyoto Station. Hanggang dun sa mismong station na malapit sa Airbnb or sa hotel na namin. Sa Gojo Station. From Gojo Station, naglakad lang kami to Fresco. Super lapit lang. Less than 5-minute walk lang. Kaya, super okay yung nasakyan namin. And, ang maganda pa dun sa hotel, napakalapit niya sa Fresco Supermarket. Kaya, ayun, nakakatuwa talagang bumili sa supermarket kasi mas maraming options, mas maraming variety. So, total na nagastos natin for day 4 ay 6496.79 or around 22,900 pesos. Next, day 7 na tayo. So, ito is kind of a rest day. Originally, ang plano namin is pumunta ng Arashiyama Bamboo Forest pero umulan ng malakas sa Kyoto. Tapos, we decided na i-rest day na lang kasi ang original plan ko, kinabukasan pa sana yung rest day. Pero yun, pinagpalit ko na kasi nga nag-uulan sa Kyoto. So, yun naman ang maganda sa itinerary namin. Nag-alat talaga ako ng rest day, fam. Kasi 11 days ito. Eh ako nga sa dire-diretsong 11 days napapagod na ako. What more pa yung mga kasama ko na senior parents, yung tita ko na 50 plus na rin. So, inisip ko rin talaga para makapagpahinga kahit papano. No? So, ayun. Taxi to Kyoto Station is 1,100 yen. Walking around Kyoto Station, nilibot ko sila doon. Tapos, nag-lunch kami sa Yayoi Ken kasi favorite to ni Papang, 4,000 yen. Nag-check kami ng 2nd Street. Ito, hindi na ako masyadong nag-vlog din ito kasi nga, kind of quote-unquote a-rest day, no? Kaya konti lang yung clips na nakuha ko nito. So, in-enjoy lang namin yung rest day namin doon. Nag-2nd Street kami, nakabili si tita ng coat na maganda for around 300 pesos. So, ayun. Tapos, nag-taxi kami to Kyoto Kawaramachi for 1,200. Nag-coffee kami at Dotour for 3,400 and Fresco Supermarket Run for 1,850 yen. So, total na nagastos namin for day 7 is 11,550 yen or around 4,300 pesos. Okay, day 8 na tayo, fam. Ito yung nag-Arashiyama Tour and train to Osaka. So, nag-check out na tayo ng hotel nito. Tapos, nag-taxi kami to Kyoto Station for 1,806 yen and nag-lockers kami for 2,800 yen. Ito, napakita ko na kung paano mag-avail ng locker sa Kyoto Station. Again, we opted na mag-locker na lang kasi ayaw na namin bumalik pa ng hotel. Tapos, babalik na naman ng Kyoto dahil papunta na kami ng Osaka. So, train to Arashiyama is care of IC Card. Yung Arabica Coffee, 2,600 yen. Super sarap doon. Ewan ko, parang nagpasarap din yata yung view. So, kung pupunta kayo ng Arashiyama, fam, daan kayo dito sa Arabica. Ang ganda ng view. Ang sarap ng kape nila. Next is yung rickshaw. Ang pinili namin is yung 40-minute standard tour. Ito yung maiikot ka na raw doon sa buong Arashiyama Bamboo Forest. Yun nga lang, medyo mahal itong activity na ito, fam. It's 30,000 yen. 15,000 yen per rickshaw. And maximum of 2 persons ang pwedeng sumakay sa rickshaw. So, since 4 kami, 2 rickshaw yung kinuha namin. That's 30,000 yen or around 11,400 pesos. Kung i-divide mo sa per packs, tagto 2,850 kami. I know, medyo mahal yung activity pero masayang experience siya. No? Isa rin ito sa mga culture ng Japan, no, na magandang ma-experience. We've been seeing this rickshaw ride sa iba't ibang parts ng Japan. Sa Tokyo meron yan, sa Asakusa, diba? Tapos sa Kyoto meron din, and sa ibang parts pa ng Japan. Ito, I got a lot of comments about this rickshaw ride. Yung iba, parang borderline body shaming talaga, pero hindi ko na lang iniisip yon. I'm still looking on the brighter side na nag-enjoy kami. We were able to experience that beautiful cultural experience in Arashiyama. And happy naman kami doon sa na-experience namin. Again, fam, itong rickshaw ride, kultura na ito ng Japan, no? And yung mga tao doon,
sanay na din naman sa ganong work. And hindi rin naman biro yung prices nila. So I guess yung price naman na binibigay nila for the tourist, sapat na yon to compensate for the effort ng mga nagtatrabaho doon sa rickshaw. And also, about tipping sa Japan, ito alam ko naman na yung Japan culture, hindi talaga sila sanay na tumatanggap ng tips from customers or tourists. Pero kami, nila tita, we even tried to give them tips pa rin. Kasi syempre, in-effort nila yun, no? Ang bigat kaya namin, dinala kami sa Arashiyama. Pero grabe, nung binibigay namin, talagang nag-insist sila na no. Sa Japanese culture, hindi kami sanay na tumatanggap ng tip. So, it's very okay. Happy na sila na nabigay nila yung magandang service sa amin. So, yun lang fam. I highly recommend na itry nyo ito. Masayang activity ito doon sa Arashiyama Bamboo Forest. Okay, after that amazing rickshaw ride, kumain kami ng pork shumai for 1-2 yen and beef and pork cutlet croquettes na 1-3.50. Itong croquette na to, napakasarap nito. As in, ngayon naalala ko pa rin yung lasa niya. It's a must try, no? Try nyo rin to fam if you go to Arashiyama. IC charge is 4,000 yen. And then, train to Kyoto, care of IC card. Kinuha namin yung mga maleta namin sa lockers, tapos nag-train na kami to Osaka. So, nag-taxi kami to Dotonbori for 3,292 yen. And nag-check-in kami sa hotel, nag-dinner sa Saizeriya for 4,300 yen, and nag-family mart run kami na 3,151 yen. So, total na gastos namin for day 8 is 54,499 or around 20,700 pesos. Okay, day 9 na tayo fam, Universal Studios Japan. I know, nakailang beses na tayong punta ng Universal Studios. And nung nag-Singapore kami ni Mamang and Papang, Universal din yung pinuntahan namin. Pero ito, in-schedule ko pa rin ito kasi si Tita Fe, first time niya sa Japan and she really wanted to go to the Harry Potter attraction ng Universal Studios. Kaya, in-schedule ko pa rin ito. So, nag-train kami to USJ, care of IC card. USJ ticket na nabuko sa Klook, around 3,900 pesos. So, that's 41,968.42 yen. And then, walk around USJ. Ito, halos wala nga kaming ginawa sa USJ. Naglakad lang talaga and yung Harry Potter lang talaga ang pinunta. And then, may isang ride kaming nasakyan pero hindi rin naman namin masyadong naintindihan. So, walk around USJ. Nag-lunch kami sa Mel's Drive-In for 7,800 yen. Nag-Tulis coffee kami for 3,2 yen. Tapos, ayun, bumalik agad kami sa hotel. So, I would say na na-enjoy din naman ng parentals yung Universal Studios. Yun nga lang, hindi kasi masyadong nakapag-rides, ganon. Di bali next time, di ba? Mas makakapag-rides tayo doon sa Universal Studios Japan. And nag-dinner kami sa Kura Sushi for 11,010 yen. Ito fam, super sarap nito kasi ang haba talaga ng pila sa Kura Sushi. So, kung kaya nyo magpa-reserve kayo, lalo doon sa Dotonbori, kasi flagship store yata nila yun. Ang haba talaga ng pila, ang tagal nung hinintay namin. Tapos, after that, nag-Lawson Run kami, 1,374 yen. So, total na nagastos namin for day 9 is 65,352 yen or around 24,800 pesos. Next, day 10 na fam, ito yung ating last full day in Japan. And nag-schedule na lang ako ng medyo magaan na itinerary. So sa morning, punta kami ng Osaka Castle and Umeda Sky Building. Finally, napakita ko na rin sa inyo kung gaano kaganda ang Umeda Sky, no? So taxi to Osaka Castle is 17 yen. Explore Osaka Castle is free naman. Taxi to Umeda Sky Building is 3,100 yen. Umeda Sky ticket sa Klook namin na book 6,800 yen. And nag-coffee kami sa Cafe Sky 40 na 2,200 yen. Ito na-appreciate ko yung view dito sa Umeda Sky kasi ang ganda talaga ng view ng Japan and hindi masyado nakakatakot dito sa view na to kasi nga may babagsakan ka pa, hindi siya edge na edge tulad ng mga ibang napuntahan natin. Next naman, pumunta kami ng Yodobashi Camera, nag-ramen lunch sa Umeda area for 3,400 yen. Ito yung pinakita ko sa inyo yung mga prices ng iPhone, iPad, and Apple products doon sa Japan. After that, nag-train kami to Namba and then we went to BIC Camera. Dito na ako nakabili nung yung iPad na ginagamit ko ngayon. After that, pumunta kami ng Apple Store kasi si tita naman ang hinanapan namin ng iPhone. Wala kasing available sa Big Camera, wala din sa Yodobashi, kaya pumunta kami ng Apple Store. Doon kami nakabili ng iPhone niya. And then for dinner, nagtakoyaki kami sa Dotonbori for 650 yen. Ito ang original plan ko sana. Magpo-food trip kami sa Dotonbori tulad nung ginawa namin ni Papang nung nakaraan. Kaso, si Mamang and si Tita Fe,
parang ayaw na nila nung mahabang hintayan, ganun kasi na-experience sila sa Kura Sushi. Parang nadala sila sa mga restaurants kasi yung haba ng mga pila. Matagal ka maghihintay, tapos pag food trip in Dotonbori kasi hindi ka makakaupo talaga, di ba, sa gilid-gilid na. So ayun, naghanap na lang kami ng restaurant na makakainan, na makakaupo. Pumunta kami ng Yakiniku Like, pero ang haba din ng pila. More than 30 minutes na kami nakapila, pero hindi pa rin kami nakapasok. So, nag-decide kami na mag-Yoshinoya na lang. Pero alam nyo, nasarapan din sila sa Yoshinoya, kaya parang napaganda pa yung paglipat namin kasi ang ganda ng view mula sa taas ng Yoshinoya, tapos nasarapan pa sila doon sa kinain namin. So, total na nagastos natin for day 10 is 21,350 yen or 8,100 pesos. For day 11 natin, ito na yung last day in Japan plus going home, hotel check-out, tapos nag-last hurrah sa Donkey, and then lunch at Yakiniku Like. Ito sa wakas, nakaabot na kami sa Yakiniku Like kasi lunchtime, konti lang yung pila. 7,630 yen. Tapos, nag-book ako ng airport transfer service from our hotel to Kansai. That's 5,440 pesos or 14,315.79 yen. So, total na nagastos natin for day 11 is 21,945.79 or around 8,300 pesos. So, ito na. Total na tayo from the moment of truth. So, from day 1 to day 11 natin, ang nagastos natin sa transportation is 28,920.39 pesos. For meal natin, it's 55,718.26. And activity is 71,902.9. So, ang total in PHP na nagastos natin from day 1 to day 11 ay 156,541.55. Pag i-add mo pa dito yung mga pre-departure expenses natin na flight, travel tax, and accommodation, ang total ng nagastos natin overall ay 307,061.89 pesos. Kung i-divide mo ito sa apat, fam, tagsa 76,765.47 pesos kami. So, dito sa baba, nilagay ko lang ulit yung breakdown ng expenses natin. Hindi ko na sinama yung mga pasalubong pa dito kasi yung pasalubong naman, depende naman yan kung ano yung trip yung bilhin. So, hindi ko na sinama dito. Ang sinama ko lang is yung mga important expenses na makakatulong talaga sa inyo. So, yun fam, around 76,000 pesos kami for an 11-day trip to Japan. And feeling ko itong 76,000, sulit na to kasi 11 days sa Japan. Tapos, ang ganda na ng mga na-experience, kasama na dyan yung kimono sa Asakusa, nakapunta pa kami ng Kyoto, nakapag Shinkansen, tapos nakapag-rickshaw pa sa Arashiyama. So, I feel na itong 76,000, sulit na ito for an 11-day trip sa Japan. No? Mas nakatipid pa kami nito kasi 4 kami. Nakatipid kami sa accommodation, tapos sa transportation din. Kaya, for this amount, happy na kami sa lahat ng na-experience and napuntahan namin sa Japan. So, that's it fam. Na-share ko na sa inyo ang ating budget and itinerary for our 11-day trip to Japan. So, alam nyo na kung magkano yung mga kailangan nyong i-prepare. Kung gusto nyo ring puntahan, yung mga pinuntahan namin sa Tokyo, Kyoto, and Osaka. Kung gusto nyo rin pagstayan yung mga hotels na pinagstayan namin and Airbnbs. Kung gusto nyo rin kainan yung mga restaurants and shops na tinry namin. And kung gusto nyo rin matry yung mga activities na ginawa namin. So, bahala na kayo fam na gumawa ng sarili nyong itinerary. Pwede kayong kumuha dito. Pwede nyo siyang i-tweak. Tapos, pwede rin kayong kumuha ng mga snippets lang of this itinerary. Tapos, pagsama-samahin nyo para makagawa rin kayo ng sarili nyong itinerary. So, that's it fam para sa vlog na ito. Sana nakatulong ito sa pagpaplano ninyo ng mga Japan trips ninyo. And kung may mga questions pa kayo or meron akong mga na-miss na details about this budget and itinerary, comment nyo lang yan sa baba and we'll try our best na sagutin lahat ng mga questions ninyo doon. So, yun lang fam. I wish you good luck sa pagpaplano nyo ng itinerary and sana matupad ang mga goals ninyo na makapunta rin ng Japan and kagaya ko na masama din yung mga parents natin doon sa Japan. So, again, sa lahat ng mga nanood ng Japan trip series natin fam, it's an 11-day trip na alam ko yung iba doon, mga napuntahan na natin. Mostly, mga napakita ko na rin sa vlog, pero nandyan pa rin kayo, sinuportahan nyo pa rin and pinanood nyo pa rin yung vlogs. Maraming salamat fam. Again, ibang klaseng experience siya for me. Kahit nasabihin ng iba na paulit-ulit, Japan na naman, parehas lang yung mga kinakain, yung mga pinupuntahan. Pero para sa akin fam, it's a dream come true. Kasi kagaya nga nabanggit ko nakaraan, ever since na pumunta ako ng Japan,
ang unang naisip ko talaga is sana madala ko rin yung family ko dito. Especially yung parental, si Mamang and Papang. And mapa-experience ko sa kanila kung gaano kasarap mag-travel sa Japan. And ito na, natapad ko na ang isa sa mga pangarap na madala si Mamang and Papang sa Japan. Kaya sobrang saya ng puso ko fam dito sa Japan trip na ito. And nagpapasalamat ako talaga kay Lord na naisagawa ko itong trip na ito. And thank you sa inyo fam sa support ninyo. And kahit na ilang beses na tayong bumalik sa Japan, pinanood nyo pa rin and sinuportahan nyo pa rin yung vlogs natin doon. So, yun lang fam. I-end ko na itong vlog. Again, kung meron pa kayong mga questions about our Japan trip, lagay nyo lang yan sa baba and sisikapin natin sagutin lahat ng yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.